Kita yung mga langis. Kita yung balita sa paniguro magkakuha din. Pagpupuri at pagpapasalamat sa dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Magandang oras sa aking mga kapatid. Anniversary ba hindi? Nasanay na lang ako ng anniversary, kaya kakulot anniversary. Sa lahat ng mga narito, sa lahat ng mga tinawag, pinaging banal, maghari nawa sa ating kalagitnaan ng diwa ng Espiritu Santo. Nalasap ninyo kapatid. Nalasap ninyo ang tinapay. Ha? Yung dalawa, pag pinagdugtong mo, iisa ang lalabasan eh. Ha? Di po ba? Oo, nabasa nyo, di ba? Iisa lang ang lalabasan, kapatid ko sa pananampalataya. Patungkol ito sa lahat ng manggagawa. Patungkol ito, kapatid ko sa pananampalataya, sa lahat ng sumasampalataya sa Espiritu na buhay. Sa nag-iisang Diyos nating Panginoong Jesucristo. Patungkol ito, kapatid, doon sa lahat ng gumagawa na walang pag-aalinlangan. Patungkol ito, kapatid ko sa pananampalataya, doon sa may mga busilak at tapat na tumatanggap sa aral ng Espiritu. Ha, kapatid? Kasi dito mo makikilala, ipapakilala sa iyo ng Espiritu ang lahat ng uri ng bagay. Dito mo matitikman ang lahat ng bagay na lasa. Dito mo makikita ang lahat ng bagay na minsan mo lang ipapamulat sa iyo ng Diyos at ipakikilala. Dito kasi ididilat ang mata mo. Ha? Kapatid ko sa pananampalataya. Totoo yan. Kapag nasa Espiritu ka, hindi ka magiging bulag sa katotohanan. Makikilala mo ang masama at mabuti. Totoo. Kaya napakagandang aral meron sa Espiritu. Ha? Napakaraming humanap nito. Napakarami ang sumubok dito. Ngunit marami rin ang tumalikod. Marami rin ang tumakbo. Marami rin ang umayaw, kapatid. At yung nanatili, kapatid, hindi pa sigurado ang lahat ng yan. Ha? Tandaan ninyo, habang kasing tumatagal tayo sa ating paglalakbay, habang nakikilala mo ang aral, kapatid, hindi ko na sasabihin, kayo nang tumuklas. Di ba? Yun ang maganda, kapatid eh. Yung sasabihin ko kasi, kay iba mati mo Brad Maing. Di ba? So, ikaw nang tumuklas ng sayo. Ha? Sahin natin. Umpisahan natin. Kukuha lang ako, kapatid. Dito muna ako sa ano. Kukuha tayo. Unahin ko ang Juan. Yung tinapay ang uunahin ko. Babaliktarin ko ito, kapatid. Ang sabi rito, kapatid, ni Apostolo Juan 15, 2 talata 3. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, inaalis niya. At ang bawat sanga nagbubunga, nililinis niya upang lalong magbunga. May dalawang bagay, ano, kapatid? Ngunit iisa ang pinatutukuyan, sanga. Ang puno, sabi ni Kristo, ako ang puno ng ubas at ikaw ang sanga. Sinong tinutukoy? Tayo. Tayong manggagawa, kapatid. Hindi ko naman sasabihin kung sino yung nakapulupot sa sanga, ha? Wala yung nakapulupot muna. Basta sanga lang. Kung ikaw ang sanga na nakadikit sa puno, kapatid, mapalad ka. Totoo hindi? Mapalad tayong lahat. Bakit? Nakikilala mo ang Kristo. Ngunit kapag ikay nabalik, kapatid ko sa pananampalataya, Roma 11, basa sa aklat ng kasulatan, ganito ang ating mababasa. Tama. Sabi niya sa mga Roma 11, mababasa ay ganito. Tingnan nyo. Ang una, yaong nabalik. Ang sabi rito, kapatid ko sa pananampalataya, talatay 16. At kung ang pangunahing bunga ay banal, gayon din ang lahat. Kung ang ugat ay banal, gayon din ang mga sanga. Tama, hindi? Tama. Dahil kung ang Diyos ang banal, ikaw ang pangunahing bunga at ang sanga, banal ka. Totoo. Totoo. Ngayon, ito. Tuloy natin, ha, sa pagbabasa. Wag lagyan. Hindi kasi, lahat kasi rito sa Ebanghelyo, no, kapatid, bato-bato sa langit po, ang tamaan ay huwag magagalit. Kasi tayo nagbabasa ng naukol sa Biblia. Ngayon, ito, tutuloy natin, 17 ha. Datapwat, kung ang ilang mga sanga ay nangabali, at ikaw na isang ulibong ligaw,
ay isinanib ka sa kanila at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong ulibo. Huwag kang magpalalo sapagkat sa mga sanga, datapat kung magpalalo ka ay hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Sabihin mo nga, ang mga sanga ay nangabali upang ako'y masanib. Mabuti sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabali sila, at sa iyong pananampalataya ay nakatayo ka. Huwag kang magpalalo, kundi matakot ka, sapagkat kung hindi nga pinatawad ng Diyos ang talagang sanga, ikaw man ay hindi patatawarin. Tama? Ha? Kung nakakabit ka na, kung manggagawa ka na, kung kilala ka na ng Diyos, ayaw iparayaw. Ha? Maging simple ka lang. Baka kasi merong mas nakakaalam sa'yo, kapatid, mapahiya ka. Yan ang sinasabi, kapatid ko sa pananampalataya. Kung iimbitahin ka, kapatid ko sa pananampalataya sa mga Lucas 35, kung iimbitahin ka sa isang salo-salo, huwag kang uupo sa mataas na upuan at baka makita ka ng may-ari, pababain ka at ikay mapahiya. Ganun ang gagawa, kinalan, babalang muna tayo. At kapag nakita ka na sa baba, pabayaan mo ang may-ari ng kasalan na ikay kanyang alsahid at ikay niyang iupo. Di po ba? Ngayon, takuin natin yung pangalawang bunga na inutukoy. Kapatid, sa ng Roma. Basa. Sa aklat ng Roma pa rin. Ganyan natin, 6:20, kapatid. Sapagkat nang kayo'y mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katuwiran. Ano nga ang ibinungan ninyo sa panahong yaon? Sa mga bagay na ngayon ay kinahihiyan ninyo, sapagkat ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. Datapwat ngayon ang laya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng Diyos, kayo'y mayroong inyong bunga sa ikababanal, at wakas ay ang buhay na walang hanggan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ayun. Kita mo? Yung kaloob pala kapag naging pangunahing bunga ka, yung kaloob ng Diyos sa atin, laya ka na sa kasalanan? Laya ka na. Pag laya ka pala sa kasalanan, napakaganda, no, kapatid ko sa pananampalataya. Hebreo 10, talata 16. Basa, tingnan natin. Yung mga layang yan, kung sino yung mga layang yan. Ang sabi rito sa mga Hebreo, yes. Sabi niya, ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kakausahan sa kanilang mga puso. Isusulat ko rin naman sa kanilang mga pag-iisip at ang kanilang mga kasalanan, kanilang mga kasamaan ay hindi ko na. Libre ka na. Gusto nyo pa ng isang matibay? Kapatid? Gusto pa? Unang Juan 3, talata 9. Basa. Sabi niya rito, kapatid ko sa pananampalataya, ganito. 3, talata 9. Sabi niya, at sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya hindi maaring magkasala sapagkat ipinanganak siya ng Diyos. Kita nyo? Yan ang mga pagpakilala eh. Pag nakilala mo ang Espiritu, katulad ng kailangan mo lang mabuo, kapatid. Kapag nakilala mo ang aral sa Espiritu, sabi ni Apostol Juan 11:25, ang sabi niya, bagamat ikay mamamatay, ikay mabubuhay. Ito yan. Ito, wala namang sa ating matitira sa ibabaw na sa libutan. Lahat ay papanaw. Ang laman na ito ay mauuwi sa alabok. Ngunit ang Espiritu mo ang siya nating ililigtas sa pamamagitan ng aral sa Espiritu. Di po ba? Tuloy natin ang ating pag-aaral, kapatid. Ano pang sabi sa uli? Kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Amen? Di ba? Kapatid? Malinis na tayo. Ang nagsabi, hindi ako, Hindi ako nagsabi.
Ang nagsabi, ang banal na kasulatan, malinis na kayo sa pamamagitan ng salita na aking sa inyo ang tanong, nung salita ang ibinigay mo sa amin. Basa. Sa aklat pa rin nito, iatras lang natin ng konti ha, sa mga 13, ang talata kapatid nito ay 8. At sinabi niya kay Pedro, huwag mong hugasan ang aking mga paa kailanman. Sinagot ni Jesus, kung hindi ka hugasan, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ang aking mga kamay at aking ulo. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay wala nang kailangang hugasan maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos kayong malinis, ngunit hindi ang lahat. Yan, kita mo? Bakit sinabi ito ni Apostol Juan, kapatid? Totoo naman malinis na tayo sa ating mga sarili. Sabi niya, hindi ang lahat. Bakit? Lumalakad ka pa Nasa ibabaw ka pa ng sanlibutan. Ngayon, papasukin natin kapatid, yung tinapay ng buhay, yung pambungad, na sinasabi doon kapatid, kumain ka at pumatay. Tanda? Lumalakad ka pa sa ibabaw ng sanlibutan, tandaan mo yan. Huwag kang magmalinis. Huwag kang magmalinis, kapatid ko sa pananampalataya, at sapagkat ikay nasa ibabaw pa ng sanlibutan, marami ka pang dadaanan katitisuran. Marami ka pang dadaanan kapatid, ng mga palabula sa iyong mga mata na maaari mong italikod sa pananampalataya mo. Ha? Tandaan nyo, may nahulog sa binhi sa mga aklat ng mga Roma, sa mga aklat ng mga Marcos 12. Ha? Tatandaan nyo yung nahulog saan? Na binhi? Sa dawagan. Nung siya'y nahulog sa dawagan, anong sabi doon ni Apostol Marcos? Ininis siya, kapatid ng kayamanan, at nung natanggap niyang mga pagpapalang ito, anong ginawa niya? Yun ang sinabi niya, mamaya ka na ama, ako muna. Di ba? Yan ang sinasabi ko, lumalakad ka pa. Ha? Tandaan mo, nandirito pa tayo sa ibabaw ng sanlibutan, nakikipagbaka pa tayo, kapatid ko sa pananampalataya, sa mga larong ito. Kaya ngayon, pasukin natin ito, kapatid, basa. Tuloy pa ba? Gawa, ang sabi niya sa ating tinapay. At nakarinig din naman ako ng isang tinin nagsabi sa akin, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain ka. Kita mo? Ang sabi, bakit kung papakain? Hindi ko man alam kung ano papakain mo sa akin. Pakita mo muna sa akin. Ganyan tayo Di ba? Ganyan tayong mga manggagawa. To see is to believe. Pakita mo muna sa akin ano yung kakainin ko. Baka kamatay ko yan. Di ba? Baka laso niyang ipapakain mo sa akin. Hindi ako kakain yan. Panginoon ko, alam mo ang bibig na ito kailanman hindi pinasukan ng anumang karumal-dumal. Hangal. Sabihin ko na lang bakit. Habang nasa ibabaw ka pa ng sanlibutan, kapatid ko sa pananampalataya, ang lahat ng bagay na ito, kapatid ko, ay kailangan mong ganapin. Kailangan mong ganapin. Masama at mabuti, kapatid, kailangan mong kilalanin. Basa, Hebreo 5, talata, kapatid ko sa pananampalataya. Ganito ang ating mga basa. 8 ba? Mali yan. Tingnan natin 8 nga. 5, talata 13. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran, sapagkat siya isang sanggol. Totoo, kung wala ka pang alamang mangka, hindi mo kayang tanggapin ang mga bagay na ito. Ngunit kapag nag-iibanghelyo ka na, kumakain ka na ng talata, makikilala mo na ang aral na ito. Tuloy, ang sabi niya, ngunit ang pagkain matigas sa mga may gulang, sa mga katuwid, doon sa mga pamamagitan ng pamimihasa ng asanay sa kanilang pagkiramdam upang makilala ang masama at ayun, yun naman pala. Di ba? Yun naman pala ang pagtukoy, kapatid, kung bakit andirito ka? Para makilala mo ang tunay na masama at ang mabuti. Dahil kung hindi mo makikilala ang masama at mabuti, ang lagi mong sasabihin katulad ka lang ng isang uwak. Alam mo yung uwak? Ang sabi niya, bawat pagaspas ng kanyang pakpak, sinasabi niya, uwak, uwak, uwak. Palaging pangalan niya na. Ha? Nakita mo? Yun ang aral Ngunit kapag nasa espiritu ka, hindi mo nasasabihin yung uwak na yan. Maging ang Panginoong Jesucristo nga nung siya'y nanalangin sa ilang, siya'y lumuhod, ang sabi niya, Ama. Diba? Dumating na ang oras. Luwalhatiin mong yung anak. Nakita niyo sa mga 1:17:1? Yan, nakikita mo. Hindi na mangyayari yan, kapatid, sa'yo. Kapag tayo, kapatid, ay nandirito na sa pananampalataya, kapatid, kumain ka at magtindig ka, sabi ng Panginoon, kumain ka na at pumatay. Kapatid,
Ha? 14:14 Roma. Basa. Pasensya na po ha. Ang sabi rito kapatid ko sa pananampalataya. Opo. Ang sabi niya rito. Nalalaman ko at naniniwala kong lubos kay Jesus na Panginoon na walang anumang bagay na marumi sa kanyang sarili. Maliban na doon sa nag-aakala na ang bagay na marumi sa kanya ay marumi nga. Sapagkat kung dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghihinanakit ay hindi ka lumalakad sa pag-ibig, huwag mong ipahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Kristo. Huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang iyong kabutihan, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain at pag-inom, kundi sa katuwiran, kapayapaan, kagalakan sa Espiritu. Yun, kita mo? Sabi niya, kung magiging katitisuran lang sa'yo, yung kumain ng bagay na mayan, ha? Na pinapakain sa'yo, abay, huwag nawang mangyari sapagkat ikamamatyan mo yan. Diba kapatid? Kamamatyan mo yan. Ano bang ibig sabihin na sinasabi dito ni Apostol Pablo? Kapatid ko sa pananampalataya. Ibaba natin kaya. Lagyan kaya natin ng tono ng konti. Ha? Baba natin. 6 kapatid ng Roma. Bigyan nyo. 2 ng Roma. 2. Ha? Lagyan natin ng konting twist. Pasensya na dun sa medyo hindi pa nakakaabot po. Pero pilitin naman po natin sana. Yan nyo ha. Papaliwanag ko lang. Sabi niya sa mga 2 talata 18. At nakakaalam ng kanyang kalooban at sumasang-ayon sa mga bagay na magagaling. Palibasa'y tinuruan ka ng kautusan. At nagkakatiwala ka na ikaw ay taga-akay ng mga bulag. Ikaw ng mga ilaw ng mga nasa kadiliman. Tagasaway sa mga di nakakaalam, guro ng mga bata. Na sa kautusan ay mayroon kang anyo ng pagkakakilala ng katotohanan. Ikaw nga, nagsasabi sa iba na di mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw nga nang tuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw nangangaral sa tao na huwag magnakaw. Ikaw din ay nagnanakaw. Ikaw na nagsasabi na ang tao ay huwag mangalunya. Nangangalunya ka. Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan, ay ninanakawan mo ang templo. Kita mo? Roma 2:18 hanggang 20, kapatid. Yan yung sinasabi ni Apostol Pablo. Kung magiging katitisuran lang sa'yo, yung pagkain na yan, abay, dapat na ikay magulang na. Dapat ikaw ang unang umunawa. Ikaw na dapat na maging tagapagturo. Ikaw na ngayon ang dapat tinuturuan. Balik tayo ng Hebreo 5. Basa. Buuin natin ito. Pasensya uli ha. Bubuuin ko lang. Dahil mas maganda kasi ang ebanghelyo kapag nabubuo. Talata 11. Yan nyo. Tungkol sa kanya. Marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin. Palibasa ay nagsipurol kayo sa mga pakikinig. Sapagkat nang kayo'y nangangarapat ng maging mga guro dahil sa kaluwalhatian, muli kayong nangailangan na kayo'y turuan ni numan ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matitigas. Ibig sabihin, kapatid ko sa pananampalataya, ang tagal mo na sa pananampalataya, hindi mo pa rin kayang umunaw. Diba? Ang nasa iyo pa rin kasi kapatid, yung paghahari sa puso mo na ikaw ay marunong, na ikaw ay mataas, na walang sino man ang may kakayanan sa iyo. Diba? Yung pagmamalaki sa ating pagkatao. Yung pa rin, ayaw natin babae. Kaya tuloy, hindi mo kayang kanin, kapatid ko sa pananampalataya, kung ano yung ipinapapatay sa iyo ng Panginoon at pinapakain sa iyo. Ibig sabihin, patayin mo ang kataasan ng pagkatao mo, lunukin mo at kainin mo upang bumabayan, kapatid, at matuto ka sa aral na ito. Ha? Basa, 1 Korinto. Sige, tuloy tayo ha. Pasensya na po muli ha. 1 Korinto 7. Mawala na po.
Sabi nga. Sa mga 7, talaan sa mga 8. Ano? Ano yun? Nawala na ako. Saan na yun? Isasaway na ito. Nandun na. Ano yan? Sandali lang po. Para yata nawala ko. Na. Datapwat kung ang sino man ay umiibig sa Diyos, ay kilala niya yaon. Tungkol sa mga pagkain ng mga bagay na inihain sa Diyos-Diyusan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyusan ay walang kabuluhan sa sanlibutan at walang Diyos liban sa isa. Sapagkat bagaman mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming Diyos, ay maraming ang Panginoon. Ngunit, sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa Kanya, at iisa lamang Panginoong Jesucristo na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay ay tayo sa pamamagitan niya. Ayan, kapatid ko sa pananampalataya. Ay, hindi ko naibigay ang talata. Sorry po ha. 7:3 hanggang 6 po yan. Ha, kapatid? Kaya sabi ni Apostol Pablo, kapatid, kung nakikilala mo ang Diyos, kung ikaw sa Kanya, asahan mo, magtiwala ka na siya'y nasa iyo. Kapatid, sapagkat winika niya, ang inyong katawan ay templo ng Diyos, kapatid ko sa pananampalataya, kahit anong ipakain sa iyo, basta ang Diyos ang nagbigay, huwag mong isiping marumi, sapagkat ang lahat ng bagay bago ibigay sa iyo, nilinis yan ng Panginoon. Magandang oras at maraming salamat sa inyo.